So ito na, mga kababayan, yung ating pag-uusapan na patungkol dito mga kababayan kay Pulong, no? Pulong Duterte. Ayan. Mga kababayan, eto na nga, no? Patungkol dito kay Pulong, mga kababayan, na Ma'am Martes Mosni at Ma'am Silva Glory Hilo po. Meron kasi siyang mga kababayan na kumakalat ngayon or circulating image na kung saan ay si PBBM ay nakitang gumamit. Di ba? Ma'am Elsie Miranda, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po sa palipad. So ito po, mga kababayan, yung nag-circulate ngayon sa social media na ipinakalat, no? Ipinakalat nitong kalbo na to. Kung naalala ninyo mga kababayan, meron pong ipinakalat itong kalbo na to na isang baklang kalbo na Bisaya, no, na nakabase ngayon sa Amerika, na meron daw siyang hawak na video na kung saan ang sabi ay bigay daw ito ni Mr. Tete, no? Yung tinatawag niyang Mr. T ay ito po yung kanyang ka-live-in na isang kano, no, mga kababayan, na jowa niya. Ayan. Oy, Ma'am Susan Vergara, ma'am, maraming salamat po, ma'am, sa iyong palipad. Thank you so much po, ma'am. Ayan. So, yun nga, mga kababayan, ito po siya ang nagpakalat. So, ang kanya pong pinakalat, mga kababayan, ay ito pong video na to na kung saan ay nagbingbangan nga itong si First Lady Lisa at si PBBM na may kasama daw na isang kano na si Mr. T na sinasabi nitong kalbong ito. So ngayon mga kababayan, dito po, ito po yung gusto ni Pulong na ipa-forensic examination. Na si Pulong po ay nanawagan sa isang independent forensic examination na ipa-examine daw ito kasi nakita daw dito sa isang picture na gumamit nga si PBBM ng pinagbabawal na gamot. So dahil po sa picture na yan, actually video po ito mga kababayan. So naging picture na, hindi ko po i-play dito kasi hindi rin po makikita. No, ito na lang po ang ating in-screenshot. Na gumamit daw di umano or may niyup-yup si PBBM na isang bagay na kumbaga sabi nila isang droga daw. So ngayon mga kababayan, si Pulong po ay nanawagan sa isang independent independent forensic para suriin, mga kababayan, itong naturang sinasabing ito. So ito po mga kababayan, hindi po yan fake news. Ito po dahil po galing ito sa Prime FM. No? Ayan, ito po mga kababayan. According dito sa FM, ayan, Prime FM 2 days ago, sabi dito, Congressman Pulong Duterte nanawagan ng independent forensic exam sa larawang nagpapakita umano ng paggamit ng mataas na opisyal ng illegal na droga. Nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng isang independent at transparent na forensic examination sa larawang kumakalat online na umano'y nagpapakita ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na gumamit ng illegal na droga. Sa pahayag na inilabas sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Duterte na ang issue ay seryoso at hindi dapat binaliwala. Lalo't marami umanong Pilipino ang nababahala, aniya, kailangan harapin ng direkta ang mga tanong ng publiko upang maiwasan ang espekulasyon at pagkawala ng tiwala. Binigyan diin ng mambabatas na hindi dapat husgahan ang sinumang batay lamang sa isang larawan. Ngunit ang mga may hawak ng mataas na posisyon, lalo na ang Pangulo, ay inaasahang may mas mataas na antas ng pananagutan. Nagbabala rin ang dating presidential son na nagpapatahimik o pag-iwas sa issue ay lalo lamang magpapalalim sa kawalan ng tiwala ng publiko. Binanggit din niya ang mga unang aligasyon ng paggamit ng droga, ang pagtaging sumailalim sa hair follicle test, at ang mga issue ng umano'y korupsyon sa trilyon-trilyong flood control funds. Ayon kay Congressman Duterte, kung mahigpit ang batas sa karaniwang mamamayan, dapat ay mas mahigpit ito sa mga nasa kapangyarihan. Sabay din na ang isang demokrasyang bansa ang nagpagtatanong ay hindi pag-atake kundi isang pananagutan ng pamumuno. So, yun po mga kababayan ang isa sa ni Pulong na
Dapat daw kung mahigpit man ang mga ordinaryong Pilipino sa batas, dapat ganun din daw ang mga nasa mataas na posisyon. Eh di sana pulong bumili ka ng sobrang laki ng salamin. 'Di ba? Tapos ipalibot mo 'yan sa buong bahay ni Sara Duterte para makita ni Sara yung kanyang sarili. At doon mo sabihing ipa-forensic din po natin, no? Kung saan dinala ni Sara itong confidential fund, no? Kasi dito mga kababayan, sa mga larawan na kumakalat na gumanon daw di umano si PBBM, sinuri na po 'yan. Kung naalala ninyo mga kababayan, 'di ba? Sinuri na 'yan ng Kongreso, ng NBI at ng kinauukulan itong pinakalat ni Harry Roque noon na naturang video na nagchuchongki si PBBM. So, pinasuri na 'yan at ano po ba ang sagot ng kinauukulan? Ito mga kababayan. Wait lang. Hanapin natin yung naturang sagot. Ito. Sinuri ng kinauukulan ang pinakalat ni Harry Roque na di umano'y gumamit si PBBM ng illegal na droga. So ito po, mga kababayan, Harry Roque hinamong magpa-herpeulical test si PBBM. So, ito, mga kababayan, Roque, ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ano yung binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada? Dito po yata, inirelease officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Si Gables po yan Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba yung epekto ng pulveron? Nangangailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang nailalabas na ang pulveron video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama? Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Pulveron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. So yun po mga kababayan, isa na yan noon na pinakalat nila. Na ang tanong, kung talagang totoo ang video na yan or ang picture na yan na pinakalat, bakit sa Canada? Bakit hindi dito sa Pilipinas? Ganito po kasi mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia sa mga hindi nakakaalam. Kung napansin ninyo, bakit ang unang video na inilabas ni Harry Roque ay sa Canada i-play, no? Kasi kung sa Canada nito i-play mga kababayan, wala pong accountability kung sino po ang nag-play ng video na yan. Una, wala pong jurisdiction ang Pilipinas na magkaso sa mga taong nag-play dun sa Canada kasi wala po tayong power dyan. Wala tayong jurisdiction na magsampa ng kaso sa mga Filipino-Canadian na nandoon na nag-post ng video na yan. Pangalawa, itong pangalawang video na inilabas ni Den Chase na kung saan ay burado na ngayon, mga kababayan, ay sa Amerika din po ito plinay. Na which is, shinare din po yan ni Maharlika. Kaya pumalakas ang loob nila mga kababayan na sa ibang bansa nila ipi-play or ilaganap ang video
para kung saan walang accountability o walang mananagot. Kasi bakit? Wala pong karapatan ang Pilipinas mag-file ng kaso sa Amerika, sa Canada, or kahit saang lugar man kasi Philippine authority lang po. At sa Pilipinas lang po pwedeng ganon. So, ngayon, mga kababayan, ngayon, yun po ang kanilang inaano ngayon at nanawagan nga itong si Pulong na independent forensic examination or ipapasuri kung totoo ba talaga ito. So, based dito, mga kababayan, sa inilabas nga ni Dan Chase, no? Punta tayo dito kay Dan Chase sa kanyang Facebook. Ayan, nasaan na ba yun si Dan Chase? No, mga kababayan, wait lang, ito. Tignan natin, ito po mga kababayan. Ayan po. Ayan po yung video na kung saan ay si PBBM daw. Ayan. Tumayo. Ayan. Walang saplot. Tapos lumabas si First Lady Lisa sa pintuan. Ayan. So yan po mga kababayan, yung naturang video na sinabi nilang gumamit daw. Sa totoo lang mga kababayan, sa madaling salita, halatang-halatang AI po. Kahit po ako ang tanungin, kung si PBBM po yan, no? Halata po. Bakit yung ilong, sing ilong ni Digong? Ang ilong ni PBBM ay hindi po ilong ni Digong. Ayan mga kababayan, kita ninyo kung si PBBM to. Ayan kung si PBBM ito, mga kababayan, ayan. Kung si PBBM yan, bakit ganyan ang ilong? At bakit ganyan ang mukha na parang mukha ni Digong? 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, kahit sino po pwedeng gumawa niyan. At bakit sinong tanga na isang presidente at mataas na posisyon sa gobyerno na mag-video sa sarili at i-post mo? Magbibingbangan kayo? Tapos bibideo nyo, tapos may mga edad na kayo. 'Di ba? Si PBBM senior citizen na 'yan. Si Lisa ganun din. Pangalawa, bakit naman magdodroga si PBBM? Alam nyo naman na isa na lang kidney niyan. 'Di ba? Isa na lang kidney ng mama. May pa-forensic examination pa kayo. Katulad nito, Ito, driver ni PBBM nagsalita na. Ito driver ba o bodyguard? Ano po yung personal yung experience? Teka kuya, bakit mo ba gusto si BBM? Driver ba niya or driver ba ni PBBM o bodyguard? Di ko alam mga kababayan kung bodyguard ba niya yun o driver. Nagsalita. Ayan, napanood ko kasi yun kanina mga kababayan. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Tama. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko kalain po. Baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Ang nasaktan po ako, Malalang typhoon. yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Amy. Sana po, isipin niyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon, nung bata pa kayo. Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari.
Baka na bagyo, baka na typhoon Uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero sana ma'am, wag naman ganyan para itinuturing ko na kayong tong mga anak ko. I am 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo, I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya ma'am, siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzin yung mabuti, yung mga sinabi ni Jaime na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan niya. Alam mo, Senadora, hindi ako rin ko na kayong tong mga anak ko. I am 81 years old. Magandang umaga po. Magandang hapon. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood nyo itong mensahe ko sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Jaime Marcos kahapon. So yun po yun mga kababayan. Kaya sa totoo lang, itong mga statement, no? Itong mga testimonya ng mga taong nakapaligid kay PBBM at sa pamilyang Marcos, mas matindi pa sa forensic examination yan. Bakit? For almost how many years or decades na naninilbihan sila, it is impossible na sila mismo hindi maka-witness sa mga ginagawa ni Bungit. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Sa tinagal-tagal kong nag-content bilang isang content creator in this politic commentation, sa political commentator, alam niyo, napapansin ko na hindi po talaga cancer ang pinakamalalang sakit sa Pilipinas. Ang pinakamalalang sakit po sa Pilipinas, alam niyo kung ano? Inggit. Sa totoo. Kapag ang inggit ay nananaig, kapag ang inggit ay umaapaw, lumalagpas sa kaibuturan ng iyong pagkatao, walang makakapagpalit dito. Kundi konsensya lang. Konsensya ang makakapagbura sa inggit. Kasi ang inggit ngayon is ang pinakamalalang sakit sa Pilipinas, hindi ang kanser. Tandaan nyo yan mga kababayan. Dahil sa inggit, maraming pamilya ang nasira. Dahil sa inggit, maraming pagkakaibigan ang nawasak. Dahil sa inggit, maraming pagkakabuklod-buklod na samahan, maraming nawasak, nasira, or nadurog na pagkakaibigan dahil sa inggit. Tandaan nyo yan, mga kababayan. 'Di ba? Kaya sa kay Pulong na nanawagan ng forensic examination, ipaporensik nyo yung angkan ninyo para malaman din ang sambayanang Pilipino kung ano yung sikreto ninyo. Kung meron mang dapat ipa-forensic examination dito yung pamilya ninyo, i-try ninyo ipa-forensic, i-try ninyong tawag doon, psychology, o psychiatric examination, i-try nyo yan kung ano ang resulta. Kasi sa totoo lang, yung tatay ninyo, ganyan din ang problema kung bakit isa sa dahilan or sa rason na kung bakit hiniwalayan siya ng nanay ninyo, that is because sa ugali, na meron siyang something sa utak. So nagmamatch yan nagmamatch yan. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Kung ano yung ugat, siya yung dahon. Diba? Ipa-neurotest nyo pa. Hindi lang forensic pa-neurotest nyo, ay psychiatric test ninyo. Kung ano-ano nang malaman ng taong bayan
Na wag nyo, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, pwede naman magtrabaho na lang eh. Marami naman akong nakitang politiko, marami akong nakitang malalaking angkan na politika. Parang wala naman, ngayon, puro na lang talaga Duterte ang maingay. Bakit? Ano bang rason? 'Di ba? Bakit halos sa dinami-daming angkan sa politika na marami namang mga matatagal na dyan ng mga political dynasty na angkan, hindi ko naman nakitang nag-iingay for what is the reason. Kayo lang talaga sa kasaysayan sa buong termino ni Marcos. Matapos na lang itong 6 na taon, kayo lang yung maingay. 'Di ba? Gusto nyo ba ng kapangyarihan? Gumawa kayo ng kabutihan. Mas matindi pa sa pagiging presidente kung gumawa kayo ng makabubuti sa kapwa ninyo Pilipino. Daig pa ang presidente dyan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, kadalasan naman talaga mga kababayan sa mga nag-iingay at kumalaban kay PBBM, yan po yung may mga something. Una, sabit ka sa korupsyon, sabit sa katiwalian, sabit ka sa pagnanakaw, sabit ka sa illegal. Kaya po yung nag-iingay, kadalasan naman talaga sa mga bumibira kay PBBM, may mga sabit. Example ko na, si Sabit Singson. Diba? Kung bakit nag-ingay. Yung iba naman may mga gustong posisyon sa gobyerno na hindi na ibigay ni PBBM, kaya po sila biglang nagalit. Yung isa gumagawa ng libro, hindi na pagbigyan, ayun, kinalaban si PBBM. Yung isang vlogger na umuwi galing Amerika, nagwawala kasi gustong magkaroon ng posisyon at kuning ambasadres ng Amerika, hindi na pagbigyan, ayun, tinawag ng kuting at Satanas ang pamilyang Marcos at si PBBM at si Lisa. Yung isa naman, hindi lang napagbigyan bilang chairman ng MMDA kasi umattend sa meeting at gatherings ng MMDA para gawin siyang chairman. Hindi lang natupad yung gusto, ayun, nagparally sa Cebu, nagparally doon sa Maynila na ang sabi, one time, big time rally, hindi natupad. Galit na galit. Yung isa naman, hindi lang napagbigyan na arborin ang isang drug lord na ginagawang economic advisor. Ayun, ang ginawa, addict siya, bangag siya, weak leader siya. Ayun, nakulong sa dahig. Yung isa naman, hindi lang napagbigyan sa kanyang gusto, hindi nahatian ng ayos. Ayun, kumanta. At biglang sabi, putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na ako. Pag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Diba, napapansin ninyo? Yung isa naman, ay nako. Lahat yan, sinasabi ko mga kababayan. Kaya nga sabi ni PBBM, alam nyo ba kung bakit galit sila sa akin? Kasi hindi nila ako mahawakan sa liig at hindi nila makuha yung gusto nila sa akin. Kaya po sila'y galit sa akin. 'Di ba? Kita ninyo? Ay naku, lahat. Lahat talaga ng galit kay Marcos ngayon. Either may gusto na hindi nabigay or may sabit sa katiwalian. Ganun lang. Isipin nating mabuti mga kababayan, hindi ko na kayo i-convince, hindi ko kayo linlangin, hindi ko lasunin ang isipan ninyo. Pansinin ninyo lahat ng pumuputak at galit kay Marcos, either sabit, sangkot sa nakawan, sangkot sa korupsyon, or may gusto na hindi nabigay ni Marcos, kaya nagkakaganyan. Ganun po yun mga kababayan, napakasimple, di ba? Like po tayo. Merong hiningi, hindi nabigay, galit. Yung isa naman na imbestigahan, na dawit, hindi lang naprotektahan, ayun, galit. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. 'Di ba? Nako po.